when I get to the studio, hinarap ako. Bakit ka naka-Filipiniana kanina? Bakit ka papansin? Hindi mo ba nakita? There was a memo. Ikaw lang nag-iisang naka-Filipiniana. Alam mo ba? The news is not about you. Hindi ikaw ang dahilan kung bakit sila nanonood ng balita. Hindi ka dapat nagpapapansin sa clothes mo. So parang ang sabi ko na lang, I honestly did not see the memo because ang dali-dali namang hindi mag-Filipiniana. Paulit-ulit siya. Hindi tumitigil. Oo, hammering the point na, pero kasi, hindi magandang tingnan na ikaw lang nag-iisang ganun. Alam mo, sabi ko na lang, anyway, uy, nakita ko nga pala yung post mo about ganyan. I literally stopped talking to her tapos lumipat ako ng kausap. Ang guest natin ngayon ay isa sa mga pinakabata at pinakamagandang news anchor dito sa bansa. And madalas po siyang trending online. Nakikita natin siya on TikTok, on Facebook. At yung striking presence po talaga niya sa TV, kakaiba. Kumbaga, hindi lahat ng magaganda nag-aartista. Oy, naku, kilala nyo ito, lalo na yung mga nanonood ng Frontline Express and Frontline Weekend. We have with us Nikki De Guzman. Hindi na kailangan ng introduction. Mag-hello ka muna sa kanilang lahat. Ewan ko kung in-expect niyong mapupunta rin ako dito at some point. Dahil nga katrabaho ko tong si Techa, di ba? So, hello. First podcast guesting mo to? Yes. Hindi. You know why? Kasi hindi ako masyadong umatanggap. Marami akong kwento sa buhay, marami akong hinanakit. Pero baka kasi lahat ma-off the record. Pero sabi ko, but with siya, sige, payag. Oh, thank you. Kasi invite mo sa akin, Techa. Can I just say na nung inaya ko siya, walang arte, walang keme. Yes, agad. I don't think dapat may space sa buhay natin para sa arte at pagmamaldita. Yun ang gusto kong una itanong sa'yo, Nikki. I mean, ba't di ka nagyaya sa iba? Masanay kasi tayo yung nagtatanong sa industriya natin. So parang it's always medyo nakaka-caught off guard ng mga tanong pag ikaw naman yung at the receiving end, ganun. Unang-una, thank you so much for saying yes for this interview. Kasi sabi ko, si Nikki has been trending and is always trending. Di nga lang noon hanggang ngayon, basta pag lumabas ka na, grabe yung views talaga, grabe yung engagement. So sabi ko, alam mo, kilala siya nung tao, may social media account siya. Pero, kung tutuusin, even if may social media account ka, you don't post about your private life. Saka hindi ako masyadong pala-post talaga. Pag nagpo-post ako, puro memes. Oo. Kasi gusto ko lang yung nagpapatawa ng Kaya, it's either news or memes lang tsaka yan. hindi lagi sa mukha mo, madalang ka nga mag-post sa mukha mo, even sa stories eh. Kaya yun yung sinasabi ko na ito yung maganda na hindi niya alam na sobrang ganda niya. Sabi ko nga, for some reason, bakit bet nitong mga to yung pagmumukha ko? Ganon. So sabi ko, I would think that I am, sabihin natin, conventionally attractive siguro. Kaya, sabi ko, so, ginagamit ko siya minsan pag nagpo-post ako. When I want to drive a point sa Instagram, inuuna ko muna yung mukha ko. Para, yan, pansinin nyo. Tapos, basahin nyo yung caption kasi may pinaglalaban niya. Ganon. For example, yung sa women's, diba? Shinare ko yung nangyari sa akin 10 years ago na may nanghipo sa akin sa mall. Diba? So, pinaglaban ko yun. Talagang ginawa ko bilang ganti. Kasi nga, ganun pala yun kapag naharas ka, hindi mo maintindihan bakit ikaw yung nahihiya. Bakit ikaw yung, parang bakit ako nahihiya? Ako na nga yung inagrabyado, di ba? So parang ginawa ko to make him feel that way din. Hinabol ko talaga siya, pinicturan ko siya ng pinicturan. Pinost ko siya sa Facebook, tapos hinanap ko yung identity niya. As in, binigay ko yung pictures and yung incident reports dun sa head ng mall, hanggang sa ang nangyari nung nagpost ako sa Facebook, 4 other women nag-message sa akin by the same guy. Oh my. So, ang nangyari, it took me 3 weeks bago ko siya nakuha. Na-apprehend ko siya. So, nag-face-to-face ulit kami. Sabi ko, naalala mo ba ako? Kaya ako yung estudyanteng hinipuan mo, kuya, na hinabol ka para mag-picture ng mukha mo kasi hindi ako papayag na ganun-ganun na lang. So, ang nangyari, nung nahuli na siya, it's been 3 weeks. So, too long for me to file a strong case. Pero ang nangyari lang, naipablatter ko siya and banned na siya from the entire area. So parang point ko lang doon sa post ko, yung mga ganun, wag natin palampasin. Kasi lagi tayong may ways para lumaban. Lalo na sa social media, if scared na powerless student me could do it, kayang-kaya nyo yan ngayon pa ba na may social media tayo? Pero buti na lang nung time na kinuha-kuhaan mo siya ng video, hindi rin naging physical, Kasi may ibang mga guys na, di ba, gagawa ng way para ibalik sa'yo. So buti hindi na musical. And that was years ago, pero importante na malaman nga ng mga nanonood sa atin ngayon na pag may mga ganon, dapat hindi ko siya gusto i-share nung una. Kasi iba yung pangalan ko nun. Hindi naman, Nikki kasi is my chosen na TV name. Kasi nga, mas gusto ko pa rin yung may private ako. So hindi yan palayaw, Nikki? Palayaw din ng nanay ko sa akin. Yun lang. Siguro para mas, may mga konting, chika about you,
na gusto mo i-share on the podcast, of course. Unang-una, ni-research ko, 1996 ka, graduate ka ng UP Diliman. So, ilang taong ka na ngayon? At tagasan ka talaga originally? 29. 29. Bata. Bata. UP Manila ako. Okay, UP Kasi Manila. ang course ko actually ay business. Ang saya, di ba? Kung ano man ang meron ko sa buhay ko, sobrang pinagpapasalamat ko si Lord. Kasi siya ang nagdala sa akin sa landas na to. As in, I come from family kasi na, di naman sa we are very proud of our education. Pero kami yung tipong tao na mamamatay kaming nagtatrabaho. Pag graduate ko sa high school, sabi ko kailangan makapag-UP ako. Saan ka nag-high school? St. Jude, Okay, Chinese. okay. Gamitin ko na rin yung opportunity. Sobrang thankful ako sa lahat ng nag-fund ng education ko. Kasi Chinese schools are quite expensive. So, merong Sino scholar din nag-aaral ako sa'yo? doon. Yeah, there's a certain batch ng St. Jude people sent me to school. Maraming salamat po. So, ayun. Pagka-graduate ko, sabi ko, kailangan makapag-UP ako. Buong buhay ko, pinapattern ko lang sa tatay ko na nakapag-doktor, ganon. Tapos yung tatay ko, mahilig siyang, mas gusto niyang nakikipaghalubilo sa mahihirap. Nag-free Doctor's Day yan. Sabi niya, pero anak, calling din kasi yan. Dapat parang gusto mo ring mang-heal talaga ng tao in a physical way. Ang tagal ko rin inisip, gusto ko ba talaga yon? Gusto ko ba yung medical field? Yung Saka, inisip mo and nun? pangalawa is yung tuition. Kasi ang tagal-tagal kong mag-aaral din yan. Una, mahal. Pangalawa, yung oras. Ilang taon yan, di ba? Nung lumabas yung results ng UP, nagulat ako. Ang na-accept sa akin, yung second choice ko, which is a business comm course. So sabi ko, ba't ganun, Lord? Sa lahat ng ibang campuses, pinasa ko Ateneo, LaSalle, UST, lahat bio. Except for UP. Sabi ko kasi mag-UP talaga ako eh. Sige na nga, let's try. Kasi Okay. parang it's curious na doon ako nilagay eh. Ba't pinili mo yung UP? Kasi pumasok ka ng Ateneo, ng Lasal, with a course na in your mind, ito yung tatahakin ko kasi parang ito yung nakikita ko sa tatay ko eh. I'll be honest, it's the It's the it's the tuition, It's the di ba? tuition. Pangalawa, Okay. yung papa ko. Alam UP mo, din alam ng mo, papa siguro ko. hindi masyadong alam ng tao about you. Because when they see you on TV, yung balat parang naka-aircon 24/7. Me personally, I thought, laking mayaman. Kataon Mukhang lang mayaman. yung tatay ko kasi puti ko. Yun lang yun. Wala kang Mana-mana lang lahing yun. Chinese or anything? Chinese actually, yung lolo ko ay tumakas lang galing China nung gera. Pagdating dito ng lolo ko, wala siyang alam na kahit isang Tagalog word and he was 10, 11 years old? Ganon. Tapos talagang namasukan siya sa isang sari-sari store. Natuto siya magkwenta. Tapos doon na siya naghanap siya ng trabaho, naging ahente ng alak, lahat. Hanggang sa nakapagpaaral siya ng doktor at partner na ng SGV. Wow! Oo, Di ba? hindi basta-basta pero talaga. walang degree yung lolo ko, walang no nothing. Talagang Oo, hard work oo, lang. oo. So, yun pala yung isa sa mga yun nga na misunderstood at hindi naiintindihan ng tao na hindi ka sheltered. Kasi you're telling us now that your story is pinag-aral ka, you wanted to go dun sa mga school na magaganda pero inisip mo yung tuition fee. That's why you opted to go to UP Manila. How was it growing Saka up? yung dad ko kasi Oh. would always say na kahit saan tayo makarating, gusto ko, lagi tayong in touch with the what's happening sa Philippines at yung mga kababayan natin. Kasi ilan lang ba yung namubuhay doon? Di ba? So, you cannot say that you know the Philippines if that is the only kind of life you know. So, yung dad ko, ganon. So, ever since, kumakain ko yung mga kwek, ganon. So, parang pinalaki niya talaga akong familiar sa ganon. Nagtatricycle nga, nag-jeep, ganon. So, growing up, okay kayo, pero pinakita niya sa'yo na anak, maayos buhay natin, pero papakita ko sa inyo yung other side. Okay. Tapos kahit maayos naman yung buhay namin, yun nga, I have never wanted for more eh. Masaya na ako ng ganun lang. Tinanong ko rin dad ko recently, di ko alam bakit, na dad, never ba nangyari yung nagturo-turo ako ng mga laruan? Sabi niya, I never. I mean, hindi ko rin alam. Parang siguro bumabawi ka ngayon, kaya may mga toys ka, bumibili ka sa sarili mo. Sabi niya, pero it has never happened na dinala kita sa mall at nagturo ka ng laruan na gusto mo. Siguro thankful lang talaga ako sa lahat ng meron ko. Never ako nagko-compare kasi kung kaya mong pigilan yan, and I'm very thankful pag ganyan na. ako kaganda, di ko na rin ko-compare sa iba yung sarili. Pero lilinaw ko, hindi ako nagja-judge ng mga sobrang, kasi marami akong kaibigan na gano'n. It's just that basta wala kang tinatapakang tao. Ayaw na ayaw kasi nang lalamang. And it's nice to live within your means. Wala kang iisipin. There is diba? no shame in living a simple life. Amen. Nikki, si daddy ay doktor, si mommy anong work, and then ilang kayo Ay, magkakapatid? si mami ay dating commercial model. Doon mo nakuha talaga ang alindog at ganda. So, nakakatawa nga yun. Kasi yung dad ko yung geeky. Oo. And
Sa kanya mo nakuha yung pagka-geeky mo. Yes, sobrang laking parte ng pagkatao ko, yung geekiness ko, yung fandoms ko. Kaya mahilig ako mapag-isa. Kasi ang saya-saya kong nanonood lang ng TV, nagbabasa lang. Wala nga akong kahit isang org sa UP. May friends ka naman sa UP, May of friends course. naman, pero yung tropa, yung maituturing kong tropa, dalawa lang, ganun. So anyway, yung mom ko would always joke sa dad ko na parang, tinan mo yung anak mo, ang ganda niya, parang ako. Pero weirdo. Lahat naman tayo weird in our own Oo way. nga. Kanya-kanya lang talaga yan. Okay, puntahan natin yung napunta ka na ng UP Manila. Paano ka naman napunta sa mundo ng pagbabalita? Kasi nga yung Yun. course mo is organizational communication. Sino nag-introduce sa'yo na, uy, pwede ka dito? Okay, so pagka-graduate ko, ganun ulit. Kung before, sabi ko kailangan makatipid, kailangan maka-get into UP. Ngayon, ang goal ko naman, makakuha agad ng trabaho. Hindi ako nagpahinga. Kasi panganay ako eh. Iniisip ko agad, kailangan ko makatulong. Kasi yung parents ko, may edad na. Ngayon, senior na yung dad ko. Tapos mama ko, amputee pa. So sister ko pa, pinag-aaral, first year pa lang. And nasa amin pa yung lola ko. Haba ng listahan. Anyway. Nakadagdag na doon. Mamaya natin tanungin kung may panahon siya sa love life. Oo. So gusto ko lang talaga makapagtrabaho agad. Ang malapit sa amin nun, were ABS and GMA and San Miguel ata. Yun yung mga malalapit. As in any corporate job really. Balik tayo sa course ko. Okay, oo. 'Di ba? Pwede naman ako mag-shift sa Oo. BS Bio. Oo. But my second year in, naisip ko, parang para sa akin tong course na to. Kasi parang hindi ako masyadong nahihirapan but at the same time, flying colors. Na-enjoy mo siya. Oo, na-enjoy ko siya in flying colors. So sabi ko, and yet, hindi naman ako subsob. Kasi ako yung never mo akong maririnig na grabe, wala akong tulog, kakaaral. Kung hindi ka naging news anchor, ano sana yung path? Ano yung pwede mo maging trabaho? Yun nga yung iniisip ko. Kaya ako lagi nagpapasalamat kay Lord. Oo. Kasi I just wanted any job na corporate. Wala, di talaga choosy. Any job. Sabi ko, kahit anong job po, Lord, na makakatulong ako sa family. Kasi, and whatever job you give me, I promise you I'll climb the ladder, the corporate ladder. Ayan na, nag-send na ako ng mga, resume. Una sumagot si ABS. Oo. Tas- Anong in-applyan mo nun? Dalawa lang Oo. ang pwede mong applyan. Oo. PA for news, PA for entertainment. Okay. So sabi ko, pinili mo? since gusto ko nga something stable, kasi ayoko rin ng parakit-rakit lang with, for example, yung mom ko. Kasi, Nakita mo? sabi ko, ang growing up. hirap. Parang I have all the respect for that job, pero talagang yung grind dyan. Mahirap. Oo, Mas sabi ko. unstable. So gusto ko lang sana ng stability for the family. So sabi ko, parang mas stable ang news. Kasi kahit dito, anong mangyari, magbabalita tayo. sabi ko, and I'll start from the ground up, PA, and then mag-write, mag-produce, ganon. So like, when you applied for the job, alam mo talaga na, okay, ang set ko ng goal, start ako ng PA, pero I'll climb the ladder. Aha, Yun talaga. ganun. At papunta sa pagiging Kung news saan anchor ako, to, Ay, hindi mo- actually news anchor. Ano? Sabi ko parang just Behind the high camera? level, oo. Parang Ganun pwedeng lang. director or anything. Yes. Basta, ang nasa utak mo, you'll climb the ladder. More on writing sana. So Okay. baka How producer, much is the editor, starting ganun. salary? Noon, 20. Ganun. 20K. Oo. Anong taon to? Anchor yun, ha? That was your first job? That was my very first job. I tell you the story. Okay. It's an Teka, amazing paano one. nangyari to from PA? Ano siya, Okay. it's the stars aligned talaga. Okay. Kasi parang, 'di ba, first day ko, natawag ako for interview ng ANC. ANC kasi business, 'di ba? So sabi, okay, so it says here na you're into news naman, kaya you applied here, PA. Pero tinitingnan ko yung, shout out kay Sir Robbie Pilares, siya yung head ng ANC noon. Sabi, tinitingnan ko yung resume mo. Sabi niya, cum laude ka naman ng UP. Why would you want to be PA? So sabi ko, it's not about me wanting to be PA forever. It's just the entry level, di ba? Entry level position that I can apply for, ganun-ganun. Sabi niya, but what's your end goal? So sabi ko, of course, I would be so honored kung one day maging anchor ako. That would be the dream sa industry na to. So sabi niya, well, kasi in-house auditions for anchors are ongoing. Sabi niya, sakto nandito ka eh. Kaso kasi in-house, so ang pwede lang mag-apply ay mga empleyado na ganito na lang. Consider yourself hired as PA as of today. Then you head there. Because you were applying for PA. Would you agree with me na may plus factor talaga yung pagiging maganda? It opens doors din talaga. Oo. So nagulat din ako. Do you feel na kung hindi ka ganyan kaganda, na-i-offer kaya yun sa'yo? Hindi ko nga alam eh. But I feel like, nakita niya kasi sa resume ko na meron kasing mga areas doon na nakalagay, did a commercial for ganyan.
Because so, my mom, remember, my mom was a commercial model. And during the time na nag-aaral ako sa UP, I sent myself to school. So, nagraraket ako. Alam mo yung mga Careline, Palmolive, kinagrab ko yan. Juicy Cologne. Maraming salamat. Nagmo-modeling ka na before. Nung to send myself to school. And to send my Ikaw nagpaaral siblings. ng sarili mo? Yeah. And So, yung siblings ko din. Kasi nag-help out ako. Wait, during that time na college student ka, pinapaaral mo sarili mo, tapos tinutulungan mo yung parents mo, paaralin yung mga kapatid mo. Kasi aanhin ko yung pera. For example, nanalo ako sa isang pageant. Yes, I used to join pageants. Please wag niyong hanapin. Kasi isasali ka talaga namin sa Miss Universe. Hanapin niyo po yung mga pageant photos I niya. was sure that I would only join pageants. Na una, I'm very conservative kasi. So, Hindi swimsuit competition. Hindi ako sumasali. Number one ko yan. Number one concern, no Pag may swimsuit. swimsuit, di ka Hindi ako sasali. sasali. Oo. And I joined the small time ones kasi I just need Money. I have no intention of using it to fast track my career in any way. But maybe that's why then I went for news. Baka kasi hindi ko rin ganun ka nagustuhan. Kasi for example, kami ng mom ko, nag-model kami. Parang yung mom ko, lagi siyang nakukuha kasi mom role siya. Parang iilan lang dyan yung mga established na mom roles. And for my case, nakailang auditions din ako. Tapos pagpasok mo sa isang audition room, ang dami mong kamukha. Diba? Like, ayun, mahabang hair, tapos maputi, ganun. So parang, ang hirap makakuha ng project. So I'm very thankful for the few ones that I got. Tapos yun nga, kung anong makakuha kong TF, yun yung ipang tuition ko for the SEM. Tapos pag nananalo ako ng pageant na kung saan-saan lang, iniisip ko, aanhin ko yung pera. Wala pa naman akong, nibigay ko sa parents ko na paki-ano na lang sa tuition kasi wala naman akong gagawin. I'm amazed. Kasi at a very young age, hindi naman hinihingi sa'yo na magulang mo, hindi naman kayo naghihirap. Pero ikaw yung parang inobliga mo yung sarili mo to do this for your family. Bakit Why? ko ba ginawa yun? Biglang nagsisi. When did it come into your mind na ganito yung gagawin ko? I've always had that mindset na kailangan ko mag-give back. Parang hindi dahil sa obligasyon, sa pagmamahal, ganun. And I give back nga to people I know are very kind to me, ganun. Parang feeling mo. Katulad ni Ate Cha, kaya ko pumayag sa podcast niya. Ganun. Parang your parents have done so much for you. So parang kahit di nila hinihingi, bibigay ko. Kasi yung parents ko, hindi rin sila maluhong mga tao. So naramdaman ko na buong buhay nila, inalay nila sa paghubog sa amin, ganun. Make sure hindi kami mapariwara, ganun. Sending us to the best schools kahit hirap kami kasi again, scholar nga ako. Diba? Was it hard? I mean, sending yourself to school? Giving the money that you're earning? Hindi naman. Kasi iniisip ko lang, it's for myself. Siguro parang maaga ako nag-isip na akong bubuhay sa sarili ko. Pero hindi ba pumapasok minsan sa isip mo pag nag-aaral ka na? Or pag nag-work ka, sinasabay mo yung work sa pag-aaral mo na, dapat nag-aaral lang ako ngayon. Or nakakakita ka ng mga classmates mo na, buti pa sila Iniisip lang nila sarili nila. May mga ganun ka. Lalo na nung nagtatrabaho na ako. Kasi ang dami kong kailangang ibang responsibilities sa buhay. And then sometimes I would see yung mga medyo kaedad ko na friends ko na parang whatever they earn is just for themselves. Parang kung ano lang happy sa buhay. Pero lagi ko kasi, kaya hindi ako nagko-compare. Parang I always say, ito lang ang kailangan natin para mabuhay. Kumbaga, to live and breathe in life, ito lang. Tapos ito yung binigay sa'yo ni Lord. This is what He allowed you to have. So bakit mo i-compare sa taong ganito? Bakit titingin ka pa na, ba't di ako ganun? Ito na nga yung meron mo, ito nga lang kailangan. Now that you're working, was there ever a time na parang sinabi sa'yo na magulang mo na, Nikki, wag na, sa'yo naman yan? Before, ang nagtatranslate yun sa mga toys ko. Parang nag-iipon ako ng konti. Mo talaga. Tapos bibili na ako ng toys, tapos titingnan ko lang siya sa mesa, gano'n. Mamaya pag-usapan natin yan. It's a toy collector thing. Yung toys na yan. Mahirap siya maintindihan sa hindi collector. Pero gano'n. Nung nakapasok ka na, Nikki, sa pagbabalita, ano ba yun, instantly nagustuhan mo? Or meron sa utak mo na, gagawin ko lang to kasi okay yung pera? Pagpasok sa balita, sobrang thankful ko kasi sabi ko, Lord, turns out, this is what I've been looking for pala. Mahilig ako sa trivia Mahilig akong nagbabasa, gano'n. Basta parang imparting knowledge. Information. Yes, correct. More on information kesa sa knowledge kasi bata pa ako Sabi ko, ito pala yung hinahanap ko. Kasi I have the platform to give information. Kasi dapat sa buhay, ang goal mo rin makatulong, period. Not all of us will be blessed to have the resources na to change the entire world, to change the country. Pero dapat
ang pinaka-goal mo is to help kahit yung small world mo lang, kahit yung small circle mo lang. So to be given this platform na parang I can inform more people pa through this job, I'm so thankful and honored na pinili akong lagay ni Lord sa landas So, na to. natuwa ka agad. Hindi talaga yung parang, parang hindi ako para dito. Kaya Hindi, nagdire-diretso na. Ever But, since then. Na-feel ko yun through other people who make me feel like hindi ka mo dapat deserve. nandito. Oh, okay. Yan, gusto ko yung Yeah. pag-usapan. Gaano kahirap to be in this industry na parang alam mo naman sa sarili mo, deserve mo, at alam mo matalino ka naman, pero dahil sa ganda mo, iisipin nila na, ganda lang yan eh. Kaya lang yan nandyan. Di naman dahil magaling yan, dahil maganda yan. Kwento ko na rin without naming names. Okay. Parang, Tapos my bulong mo sa akin later ha. Kasi papakulam ko, tapos papabarang ko. Char! my first experience, Oo. graveyard anchor ako. In fairness naman, nakuha agad, di ba? Nag-apply Anong oras ako, to ng ganon. graveyard? 11 p.m. Hanggang? to 4, 5 a.m. Ganon. Parang every hour, 5-minute report Oo, hanggang 4 a.m. yeah, Tapos pagpatak ANC. ng 5 a.m., it's a wrap ng lahat ng nangyayari habang tulog ka na kailangan mo malaman. So I love the show, 30 minutes. So parang yun yung first na binigay sa akin, and I had more room para magkamali, more room para matuto, ganun. So perfect na yun yung first job ko kung anchoring lang din naman, di ba? So nung nakuha ko yun, akala nila tulog ako kasi graveyard eh. Meron ako narinig, sabi niya, akala ko ba news to? Bakit parang pageant lang? Sino lang din maganda? Biglang anchor na. Ganun. Wait, you tulog-tulugan heard it na ako. straight from that? From my team. And I never raised it with them. Kasi ang point ko, I don't want any friction with people that I have to work with every day. Kasi 6 days a week sinabi din ako. nila na nandun ka. Hindi man lang nila naisip Hindi na nila baka alam. nagtutulog-tulugan ka. Parang napaisip nga ako, di naman ako boba, hindi naman nila nakita yung resume ko. Pero okay lang. Tas, so, I opened up to an anchor, a fellow anchor. Tapos sabi niya, ganito na lang iisipin mo. Hindi naman ipapahiya ng ABS ang sarili nila sa pagkuha sa'yo. 6 din ang pumirma sa kontrata mo bago ka naging anchor. 6 na boss. Sabi niya, so, hindi naman nila pahihiyain ng sarili nila. Sabi niya, doon naman sa aspeto na you're thinking kasi na talagang blank slate ako eh. Wala akong experience in newscasting whatsoever. And yung, syempre, yung mga nag-apply for the job were long-time producers, Or long-time reporters. writers, ganon, long-time reporters. Yeah, but then again, ikaw, hindi ka kasi camera shy. May sinabi siya na we also had industry analysts and experts, pero kasi nagbabakel, pinagpapawisan habang nagbabasa lang ng balita. Ikaw kasi very Natural. natural lang. Tapos sabi nila, and wag ka rin mag-alala na wala ka pang experience, wala ka pang alam. Kasi everything you'd know would be ABS-CBN taught. Who's this? The Ganon. boss that hired you? Hindi natin siya pwede pangalanan. Miss Rain, kung nasan ka Okay, man, I think ayan. she's with ANC na again. Oh, that's so nice. Ayun. At least nagkaroon ka ng ganyan. Tapos ako naman, habang tumatanda ako, kasi tumatagal ka na sa industriya, you will always get compared to others. Na parang, ano lang yan, fluff lang yan, mas malalim magbalita si ganyan, mas maraming alam si ganyan. Ang di nila gets na, idol ko nga rin yung mga yun eh. Hindi ko i-compare yung sarili ko sa kanila dahil sila rin yung tinitingala ko. So hindi ako na-hurt pag kino-compare ako sa mga idol ko sa industriya. Kasi sila nga yung idol ko. Again, I'm really young. Hindi naman siya like isang person eh. Pero parang Yung mga compared kasabayan sa, na parang talagang ang storya na ginagawa nito, mas hardcore. Si Miss Nikki, ano lang, mga dokumentado. Alam mo yung mga ganon. Sa ABS As opposed to, sa ABS. Or even up to now. Yung sa ABS naman, Oh my God! Yung sinasabi mo yun dito. yes, diba? Pero yung sa ABS naman, ang masasabi ko lang, sobrang na-admire ko yung mga tao na nandun na sila and yet hindi sila nang mamaliit. Kasi meron ding mga nandun na, kaya sila nang mamaliit. Parang, Na-experience mo lahat ng mga nandun na. Yung mga nandun na super humble pa rin. At yung mga nasa sana, rurok na ng tagumpay. thank you po na ganun kayo. Mas marami kasi, naman yung humble pa rin. Diba? I mean, kasi merong mga pinamumuka sa'yo na baguhan ka eh, na wala kang alam. Parang ang point ko lang, you can always say things in a
in a less mean way. Wait. There's no reason to be mean. Pero, yeah, ganon. So, someone hined-on ka? May mga ganong moments? Yeah, na parang ang aim is to make you feel bad. Ganon. Or to make you Pero, quit? wag naman sana. Pero hindi naman nagtugumpay. Kasi ako, I'm very thankful na thick-skinned ako. Hindi ako iyak. So, bakit hindi ka nag-quit? Kahit ganun Kasi katindi yung nararanasan mo. I wanted them to realize na I'm here because I'm working on being better. Yeah. I'm not here because I think I'm so good. Or I'm better than you. Yeah. Oo. Hindi ako nagko-compare sa iba eh. At yun nga, lagi akong, tinitingala ko lagi yung mga long Magagaling time. na. Oo. Oo. Hindi ako parang, kaya ko din. Never. Kasi nga, I'm here because I'm making my way. I'm working on it. Working on being better. Hindi ako parang meron nagmamadali. sa utak mo na, parang kasalanan ko naging maganda ako. Or minsan napapaisip ka, sana di na lang ako naging ganito ka-fresh. Minsan parang curse din. May ganun ka? Gusto ko kasi yung criticism. Gusto ko yung constructive criticism. Ang ayoko lang yung you being mean about it. Pag ganun kasi, hindi ako nagtataray, pero hindi ko bibigay sa'yo yung satisfaction. Kung ang gusto mo ay maramdaman ko is manliit ako, lalo ko papakita na, ay wala lang yan sa akin. There was a time na fellow anchor was, parang may tinuturo siya na hindi kasi ganyan, ganun. Parang, the news is not about you. Ganun. I didn't know that there was a memo circulating sa ABS na hindi dapat mag-Filipiniana on SONA. But for the past few years, talaga namang nagfi-Filipiniana ang lahat sa SONA. So, it wasn't like I prepared a nice outfit. I literally borrowed my mom's old barong lang. Lady Barong, hindi nga siya butterfly sleeves. Kasi akala ko lang, I saw na, okay. And again, I was doing a 7 a.m. show, yung the one right before Karen Davila. So, hindi ako nag-iisip masyado about anong susuotin ko for the day. Tapos Zoom lang din siya. So, talagang kumuha lang ako ng Filipiniana. Okay na to. Anything na medyo mukhang Filipiniana. When I get to the studio, hinarap ako. Bakit ka naka-Filipiniana kanina? Bakit ka papansin? Hinarang niya ako. This Tapos, is an anchor? ang daming tao. Ang daming tao. Like, may mga reporter, may mga writers, producers. Kasi newsroom sa gitna. Hindi ka dapat papansin. Hindi mo ba nakita? There was a memo. Ikaw lang nag-iisang naka-Filipiniana. Alam mo ba? The news is not about you. Hindi ikaw ang dahilan kung bakit sila nanonood ng balita. Hindi ka dapat nagpapapansin sa clothes mo. So parang ang sabi ko na lang, I honestly did not see the memo because ang dali-dali namang hindi mag-Filipiniana. Di hamak namang mas marami akong damit na hindi Filipiniana. I just didn't see the memo. Yeah, gumanon. Kasi ayokong paramdam na I didn't see it. Ganon na ako. Tapos paulit-ulit siya. Hindi tumitigil. Oo, hammering the point na, pero kasi, hindi magandang tingnan na ikaw lang nag-iisang ganun. Alam mo, sabi ko na lang. Anyway, nakita ko nga pala yung post mo about ganyan. I literally stopped talking to her tapos lumipat ako ng kausap hanggang sa umalis na lang siya. Pag ba maganda yung news anchor, mas mahirap patunayan yung credibility? I feel like, hindi sa credibility. Here's the thing, mas critical sa'yo ang iyong mga kasama sa industriya. Basta every time nakakilala ako ng mas magaling sa akin at alam, napakarami. Diyos ko, I still consider myself nandito. Kung kukumpara ko sa sarili ko sa lahat ng nasa industriya, which is why I don't. Kasi parang lahat yan tinitingala ko eh. I just like learning from everyone. So parang, yun ang nanotice ko talaga. The public, as long as you deliver yung news, as long as hindi fake news, nakatulong ka naman eh. Whether or not, bet na bet nila itsura mo or not, you are delivering the exact same news. So the problem Diba? is not with the viewers. It's Not so much. it's the Iilan na. people around Yes, you. that sila yung are mangmamaliit also in sa'yo. the industry. Sila yung That magsasabi will na, make you feel less because you look that way, feeling nila, ganda lang meron ka. Mhm. And what do you do about it? Parang ang ginagawa mo, dino-double up mo yung pagtatrabaho para seryosohin ka nila. But never to prove them wrong. It's always just about my You just job. want to work hard. Yes, I just want to work hard. I just want to make sure na kung anong dapat kong maibigay sa audience, ay maibigay ko. In my style. Gaano katindi yung pressure na patunayan na hindi just about my pretty face sa tao Hindi at ako sa mga katrabaho? Hindi ako nagpapa-pressure talaga. Wala. Wala. Oo. Kasi- Basta you just do your job Oo. every day. For example, yung sa makeup, I do my own makeup kasi ang halos bilis lahat ko. tayo. Oo. Saka mabilis ako mag-makeup. As in 10 minutes talaga hair and makeup na. Oo. Tapos review ng news, ganun. So ako talagang kailangan lang
hindi ako papalya sa trabaho ko. Mm-mm. Kasi, And you do gusto it ko yung ganun because eh. that's you, not because you want to prove Yes. something dun sa mga Na parang, nangmamaliit sige, sa'yo. magaling din ako, hindi. Where Hindi did ko you talaga get that naisip attitude? yun. Very chill lang ako. Ayokong nang kaaway. Kahit marami nang kaaway sa akin. Ba't di ba ako inaaway? Sobra? Oo, hindi ko rin talaga alam. Pero ako kasi ayaw ko yung, mabigat kasi yung feeling na ganun eh. Yung meron kang Hindi inis sa kasundo. isang tao. Yes, yung may Oo. hindi ka kasundong tao. Ayaw ko ng ganung feeling. Mabigat siya. Tapos parang may iiwasan ka na, ganun. I don't know if napapansin mo yung iba that will really try to do, wala namang masama doon, will do everything para umalago ang career or para, Yeah, why not? I mean, Oo. para umangat, 'di ba? Pero minsan kinakalimutan na yung personal life or yung private life. Talagang trabaho, ito lang. Anong say mo doon? Parang ayoko mangyari sa akin. Kasi sabi Amen. ko, meron Very na akong good. meron na akong, kumbaga, I'm happy nga na I have this platform. If there's one thing I'm pressured, yun. Na parang, kasi now na I have this platform, siguro dapat mas cautious na ako sa lahat ng ini-impart ko. Whether it's opinion or news or what. Gusto ko nakikita pa rin ng tao kung sino ako. Doing the news is my job. Pero hindi yan buong pagkatao ko. Some will say na hindi. Because hindi ka naman nandito para sumikat ka. Hindi ka naman nandito para maging celebrity. At hindi rin naman po talaga yun ang aking goal. It just so happens na I just, like a normal person na nagpo-post ng mga gusto mong i-post sa buhay, I'm just very thankful na may mga taong natutuwa. And Kaya para sometimes tuloy nga, akong nagiging ganun. Kahit hindi ko na sinasadya. Sometimes hindi naman ikaw yung nagpo-post. Sila ang magpo-post for you tapos magte-trending, di ba? Correct. So Oo. parang, pero hindi ko yun sinasadya. Wala akong desire na, kasi sana nag-artista ako. Mas malaki pera doon. Oo, hindi nga ako nag-artista kasi hindi ko yung nagsayaw-sayaw desire. ka sa TikTok, nag-TikTok influencer ka, di ba? Diba? Oo. Hindi, hanggang ngayon, hindi ko pa rin naiintindihan yung TikTok, guys. Talagang pinapa-cross-post ko lang sa kapatid ko lahat. Oo. I just post like everyone else na nagpo-post ng mga gusto nilang i-post. And on behalf of you, again, can I just say, na ang dalang mo nga mag-post ng mukha mo. Mas madalas pa nga yata yung mukha ko kaysa sa mukha mo. Hindi ko rin sure kung bakit ganun yung nakikita ng iba. Kasi hindi naman ikaw yung nagpo-post sa mga nagtitrending na videos mo online eh. But I am very, very thankful. Lalo na shout out na rin sa Philippine Television Out of Context, Oo. di ba? Anong take mo naman dito? Yung mga nagsasabi na hindi daw dapat maging news anchor, yung mga hindi dumaan sa pagiging field reporter. Merong isang friend ko na ang tagal-tagal niyang dinadamdam yan. Kasi ganun din daw, parang hindi siya napropromote dahil nga hindi siya nag-field reporter. Pero kasi, lagi naman sila sabi, yung path ng isa ay hindi path ng lahat. Iba-iba tayo. Oo. So, you can always blend it. For example, ako, gusto ko rin kasi talagang lumabas. Pero, before, nung kinonsider ko mag-reporter, kasi nung bago pa lang ako sa TV5, weekend lang ako eh. So, sabi ko, pwede mag-reporter on Nakwento mo pa yun sa the akin. weekdays. Oo. Pero, it's just that, hindi ko kasi, ititingnan mo yung, yung responsibilities mo sa house. And during that time, yung mom ko talaga, she needs constant care. Kasi Kailangan bagong niya. putol yung paa niya. Yung dad ko, parang salitan kami lagi. It's either one of us is home. Ako or dad ko. So, hindi talaga ako pwedeng on-call. Dapat alam ko lagi kung kailan ako matatapos. Anong year yan? Yung nangyari sa mommy mo? Para lang may context kung bakit naputol yung Matagal paa. kasi. 2022 nagsimula, pero up until 2024, meron pa rin complications. During the pandemic kasi, nagkakaroon lang ng difficulty in walking yung mom ko. So, hindi namin pinansin muna kasi yun nga pandemic ayaw mo lumabas. Lalo na ayaw mo magpa-ospital. Tapos, yung pala, yung buong pelvic bone niya, pinaligiran na ng tumor, tapos paloob yung tubo. Kasi our concept of tumors usually palabas, 'di ba? Makikita mo may bulge, ganun. Yung kanya paloob. So, wala kaming alam, nakakrush na lahat ng organs niya. Hanggang sa one day, di na siya makaihi. And then, nung tinakbo na namin siya sa hospital, na-damage na lahat ng organs, tinanggal na lang lahat. So, wala na siyang lower organs. Tapos, because it was a 26-hour surgery, tinanggal na lang yung isa niyang paa. And then, meron na lang siyang bag for peeing and bag for pooping. Ganon. And then, closed na siya. So, dahil nga it was a 26-hour surgery, 7 times labas-pasok sa operating room, 7 times nag-agaw buhay, talagang i-expect mo na ang tagal ng recovery niyan. Araw-araw, huhugasan yung stitches kasi stitches everywhere Ikaw gumagawa talaga. nito Yung for dad you. ko, thank you. Thank you, Lord, na doktor ang tatay ko. Oo. 'Di ba? Alam na alam niya kung Malagaan anong, yung mommy oo. mo.
Tapos yung mama ko, hindi talaga yun, fighter yun. Talagang kung yung iba mag-give up siya, sabi niya talaga sa amin, gawin niyo lahat para mabuhay ako, gusto ko pa makita yung mga apo ko. Ganun siya. Tapos, so, hindi siya siguro doon ko rin nakuha. Hindi siya, kaya ka ganyan hindi siya nalulungkot. Siya, kahit antindi pag ng nanonood siya ng mga dinadala noontime mo. show, okay na siya. Ganun siya. Kasi si Nikki ganyan yan, every time makakasalubong ko, patawa-tawa. Tapos pag naupo kami, may pinoproblema Oo, pala. ang Ako pa lalo yung na naman magsasabi pala na, nung girl. Tinatawa na lang lahat. Tawa ka Ganun. ng tawa, pero di alam ng tao, ganyan kabigat yung mga dinadala mo. Mm. Oh, well, at least now we know kung bakit. Pero grabe yun, sis. I'm thankful din kasi that happened my last few years sa ABS. Oo. And again, baguhan ako sa ABS, wala pa akong ipon nun. Mm-mm. Tas panganay ako, tas tatay ko magsi-senior na. Oo. So parang, tas mga kapatid ko, syempre, starting pa lang, isa naman, nag-aaral pa. Talagang nagpaikot ako ng envelope. 6 hours akong naghintay sa DSWD. Ginawa ko talaga lahat yon. Lumapit ako sa PCSO. Oo, lahat ng pwedeng hingan ng lahat ng tulong. pwede kong hingan ng tulong. At sa Tsushi Foundation. Oo. Napakalaking Chuchi tulong. Foundation, I know Yes, them. love The you people guys. from Chuchi Foundation. Yun. So yun, na-iraos namin yung 4 million na bill. Oh my gosh, talaga. Miracle. And ang daming nag-donate na random people. Ang daming nag-donate na friends. Yun, you know who you are. We are eternally grateful yung buong family ko po. Ayun. And my mom is okay na. A few months ago, she got a prosthetic leg and araw-araw siyang nagtatry maglakad. Hello, Ayun. Mommy. Anong name ni Mommy? Shout out Si natin si Dines. Mommy. Oo. I hope to meet you soon po para makita ko kung saan galing ang ugat ng kagandahan ni Nikki. Sa inyo daw po At nagmula. pagiging kalog. Oo. Kaya po pala ganito siya ka-jolly. And your fighting spirit, you got it from your mom. Kasi Sabi ko yung nun kay patindi rin mom. ng laban niya dyan Tsaka sa sakit pag nag-usap na yan. kami ng mom ko nun, kasi there was a time din na inisip niya, syempre na ako compare mo din na parang bakit kaya ganito yung naging path ko. Tapos yung mga amiga ko na commercial model din. Dami-dami mga billboard. Then here I am. Ganito na lang. Sabi ko, mom, kasi lahat naman tayo papunta doon at some point. Lahat tayo mamamatay. Ginagano ko siya. Lahat tayo mamamatay. Lahat tayo papunta doon. So bakit ka kaya binigyan ng years pa? Sayang naman kung gagamitin mo yun just to be sad. We are all literally on our way there. We will get there at some point. But for some reason, binigyan ka pa ng years ni Lord. So, 'di ba? Sayang naman if we're gonna be sad. Let's just be happy. You keep on mentioning about the Lord, di ba? Kasi Paano ang parang- relationship mo? Pansin ko kasi, yung personal relationship ko, hindi yung sa family. Sa Yeah. personal relationship ko with God is very strong. Kasi parang, iba-iba naman ang tao iba-iba ng relationship with God. With Him, parang lagi niya akong tinuturuan na ako masusunod. Ganon. My Kasi, way, anak. yeah. Oo. Kasi, nung una sa UP, I wanted to pursue biology. Hindi. Nilihis niya ako. Tapos, after nun, okay na akong PA. Hindi. Ginawa niya akong news anchor. Tapos, ngayon, nandito na ako sa TV5. I'm very, very happy at TV5. Kahit pa naging masaya din ako sa ABS, Oo. I did plan to stay there forever for as long as I could. Pareho, I think Oo. tayo naman lahat. Yeah. Hindi natin alam yung na magkakaroon ng shutdown. Pero nilagay niya ako sa TV5. So parang always his plan is better. Marami akong hiningi sa kanya na hindi niya binigay Pero nandiyan. dahil binigyan niya ako ng better. So yun, doon ako kumukuha ng faith. Ikaw ang So- living proof na dapat trust ko ano yung ibibigay niya. Basta just do your best lagi. Ganon. Oo. At Tapos, walang tatapakang tao. yes, yes. Balikan natin itong trabaho natin na pagbabalita. I don't know if nangyayari din sa'yo minsan na minsan apektado ka na nung binabalita mo. Parang Ay, nauuwi oo. mo siya sa bahay. Yung mental health natin parang nangyayari, unstable na. Paano mo pinoprotektahan yung sarili mo mentally dito sa bigat ng mga balita na hinahatid natin? Baliktad ako pag uwi ko sa bahay. Yung dad ko kasi is very news savvy. Nakita mo yung sinabi ni ganyan, Yeah, ni yeah, Congressman ganon. Ay, ganyan. daddy. Oo, Okay. So magkakwentuhan na naman kayo about nagkwentuhan na balita. naman kami, Oo. trade of opinions, ganon. Hindi ka tinatamaan. Minsan. sa'yo. Nalulungkot, ganon. Nalulungkot for the country. Especially if you're doing dokumentado. I saw your dokumentado yung Oo. tungkol dun sa delivery rider. Mas gusto ko kasi Ay, may yung delivery rider sa tulay? Oo. Oo, nakita ko Oo. yun eh. Kasi mas gusto ko talaga yung mga stories na, alam mo yung
kahit yun na lang ang gawin ko. Kasi marami naman tayong binabalita about what's going on in the whole country. Pero kung isipin mo rin kasi lahat ng tao may stories yan eh. Lalo na May mga kanya-kanyang bigat. Yes, may kanya-kanyang bigat, may kanya-kanyang story ang kakaiba. Kaya gusto ko yung dokumentado. I'm so happy to be doing that. I like it. Oo. Oo. At binibigyan nila tayo ng editorial freedom to choose kung anong storya yung pipiliin natin. Tsaka ako din yung nagsusulat. So parang ginaano ko rin yung flow. Tapos parang, yun, sometimes hindi ko pinipili na i-highlight lagi yung struggles. Hina-highlight ko yung triumph over that struggle. Wow, Ganon. that's nice. Na parang kahit pipe siyang barker. At nagbibigay pa siya ng pera sa nanay niya. Or kahit Ganon. delivery rider dun sa tulay, yung triumph pa rin nun, yung pinapakita kasi, mo. Parang minahal siya nung buong community na yon Dahil siya lang ang gagawa ang nun. rider na willing pumunta sa ilalim ng tulay. But after mo gawin yung dokumentado, Pero nasanay kung ka na, meron hindi mo man siya akong nauuwi minsan or oo. hindi ka tinatamaan. Kung meron man akong galit, Anong pang brush off mo? I always end my day on a high note pag nagdodokumentado ako. Parang, tara kuya, Kain. soft drinks, gano'n. Gano'n. Basta lagi kaming happy-happy lang. Kung meron man akong ikinagagali talaga, it's the people sa government talaga. Yung mga nasa posisyon. Oo. Ano kinagagalit mo sa kanila? Minsan iniisip ko, siguro, how could they have the audacity to think na we're not bad people? For example, ang dami kasing aspeto niyan, flood control na lang, Yeah. 'di ba? Hindi na natapos-tapos hanggang ngayon, 'di ba? Siguro sa kanila, hindi kasi nila nakikita yung immediate effect. For example, ang taong nang hold up, makikita mo agad yung takot dun sa taong hinold up mo, 'di ba? To these people in power, money is just numbers, lives lost are just numbers. Hindi nila nakikita mismo. Kaya may audacity pa silang isipin na hindi naman ganun kalala yung ginagawa namin. Kasi 'di ba, parang again, sinabi ko kanina, mamamatay din tayong lahat. If we live a comfortable life, bakit kailangan mong mang-agrabyado ng Magnakaw. sobrang daming tao para lang mabuhay ka ng ganun? Mamamatay ka rin naman. Doon din naman lahat punta natin. Di ba mabababaon yung pera? So parang bakit kayo ganun? Bakit sobrang gahaman? Ba't humantong kayo sa ganung level? And the fact na parang wala tayong magawa about it. I'm always happy na we speak up. Pero minsan kasi, you ask din parang ano bang tunay na power ng us speaking out? Meron ba talagang magbabago doon? Worth it pa ba? And I fear for the Nakakapagod next generation. Lalo na yung kapatid akong Gen Z. Parang what kind of world will they be facing? Diba? One day. Naku, pagka mga ganyan na sinasabi mo, di natatakot ka na niya mag-asawa at mag-anak, Nikki. I mean, actually, iniisip ko din, diba? kamusta ba ang Kasi lagay ng parang puso mo? Okay naman. Okay naman. Tas yung mukha iba doon sa sinabi. Ile-level Okay natin. naman. Ang lagay ng puso, 1 and 10 being the highest. Asan ka? Asan yung radar mo dyan? Hindi ko pa kasi siya priority talaga, pero masaya ako. I would say Masaya. 8. Ayoko talaga ng may problema kasi ang dami-daming problema ng Pilipinas. Parang hanggat maaari, I do not sweat the small stuff. Okay. Ganon. But you're 29 now. And I'm sure you plan to have to be married someday, to have kids someday. May ganon ka? Hindi ako yung tipong nagpaplano. Kasi again, natuto na ako from before. So, hindi ako nagpaplano na, okay, at this age, I wanna Dapat get ganito. married. Yeah, At this age, I wanna have one kid and So, then come what another may. kid. Yes. Come what may ka. I would like to have kids, pero kung hindi, walang problema. I would like to get married, kung hindi, walang problema. Kasi parang, yun nga Hindi talaga siya reklamadora. Oo, Yun hindi lang talaga. yun. Hindi Oo. talaga. Ganon. So, wait. Tinatanggap ko lang ang life. What's your take dun sa mga kunwari matagal nang magkakarelasyon? Kasi kung di ka reklamadora, kunwari yung mga tao na matagal na magkakarelasyon tapos hindi pa rin nagpapakasal. Pag kung ikaw naging ganun ka, okay lang sa'yo? Di ka magrereklamo? I think dapat meron ka ring boundaries. Yan. For example, Oo. I know So I kung gaano katagal lang datang intay ng babae? Usapang For example, ano na tayo? ako, Parang, I know I Oo. wanna get married. Okay. So, hindi ako mag-live-in. Siguro ano lang yun, Okay, personal decision. Oo, Tama ganon. naman. Oo, at nire-respeto natin yan. Pero ilang years ang kaya mong hintayin? May mga kilala kasi ako 10 years Hindi na. siya hindi siya. 10 years na together, hindi pa Tapos hindi kinakasal pa. Oo. It's a matter of ilang taon na ako. So, ilang taon? Siguro For you, pagdating ko dapat. talaga ng 35 at wala pa, mabubuhay na ako mag-isa. Oo. Ayun. Kasi PM marami mo ako akong para hayaan na lang kita mag-wine. Okay, papaalaga ko sa marami kasi mga akong anak ko. pusa. So parang parang dami ko ng anak. Ganun. Oo. So, 35 dapat. By 35, Sana, if I'm sana. still alone, I am resolved na to being alone. Okay na ako nun. Masyado pang bata yung 35. Hindi naman, like, pwede akong mag-partner, pero ayoko na mag-anak. Pero after 35, pag di ka pa nagkakanak, no na.
Oo, why? Yan. Kasi ayokong mahirapan yung body ko. Okay. Kasi doctor yung dad ko. And, That is ganun, so ganun, true. ganun. Yeah, but I mean, That is I am so so true. amazed dun sa mga women na talagang nagkakaanak at 36, Kumatok 37. ka kasi ako diba? 37 yung Oo, diba? huli. 36, 37, diba? Pero ako, parang pag 35 na ako, mahirapan na ako kasi ang dami ko nang narinig na story na delicate pregnancies, ganun, ganun. So parang, yun, if I approach that age na, okay na ako na jowa or / asawa, pero hindi na ako mag-anak. Ano bang gusto mo or hinahanap mo sa isang karelasyon? Ang dati ko ng problema is, wala. Ngayon lang ako natuto na dapat talaga may standards ako. Walang kang kahit ano man lang. Wala. As Ay, in, mo gusto yung aalagaan ako, yung nakakatawa. sweet. Sige, yung pinakaunang, pinakaunang crush ko, like, Walang sige, checklist? sige, kung physical yung pinakaunang crush ko sa school noon was like a dark, short, Arab-looking guy. Tapos yung sumunod sa kanya is a tall Vietnamese guy. Vietnamese, Chinese-looking guy. Tapos yung sumunod sa kanya, medyo chubby-chubby. Wala akong Walang type. pattern. Walang pattern. Random talaga. Kung sino lang Baka ako. sa ugali. Yes. O, Kung ano kanino lang ano ako yung consistent na ugali na gusto mo? Funny person kasi ko. Kailangan, Ito na may mga mapapatawa ka nakaabang ganon. na. Ayan na. So gusto mo, mapapatawa ka lang. Oo, pero actually, ako rin naman yung nagpapatawad. So, ganun. Pero yeah, ako yun. Tapos kailangan, marami kaming napag-uusapan. Kasi madaldal din ako pag kami-kami lang. Hindi ako extrovert Pero pag when I'm around people na I'm comfortable with, yun nga, talagang madaldal ako. Marami akong ino-open na. And plus talaga akong geeky kung nanonood ng TV, nagbabasa, ganun. Ako kasi all things pop culture. Pero I think yung pinaka-kakaiba sa akin is, well, yung superheroes, pero dinosaurs. Yung mukha. Magkakasundo kayo nung anak ko na 2 years Sobrang old ha. Sorry, 2 sobrang years hilig old ko lang rin to. sa dinosaurs. Kasi, as in, bumibili pa rin ng dinosaurs. Tapos, pinanood ko yung Netflix documentary ni Morgan Freeman na dinosaur. Sobrang ganda niya. 4 episodes lang siya, BTN. Okay, what's with dinosaurs? Kasi, it's my first movie and first book and first toy. Nung baby ako, pinakauna ko napanood Land Before Time. Okay. Tapos, first books ko, ganun, parang, the dinosaurs of the earth, ganun. Really... Meron pa ako nun. Nasa akin pa yung very, very first dinosaur book So, ko. how many dinosaur toys do you have? May Excel file kasi ako ng lahat ng toys ko. Nakasort siya. Ganun kaka-uzi? Nakasort siya. Bakit? Wala lang. Para walang nadodoble. Ganon. Tapos parang yung brother ko yung How nagka-count. many toys do you have? More than Kasi- 100? Ay, definitely. And then dinosaurs? And dinosaurs, more than 100 na Kaya, paano ba yung ganon? May isa akong dedicated room para doon. Meron kang dedicated Yeah. room in your house ng lahat ng toys mo and you just look at them pag sad ka. Yung books, parang nasa 178 yung books. Kasi, iba-iba to? Or puro dinosaurs din? dinosaur books lang yun, yung 178. Pero naniniwala ka na may dinosaurs talaga? Kasi may fossils Tapos carbon dating, gano'n. Very first dinosaurs, nagpakita yung Triassic period. So, parang 260 plus million years. Ngayon wala na. Kasi yan Baka doon sa mga minsan nga gusto kong gumawa ng podcast, parang i-explain yung taxonomy ng mga dinosaur. Kung saan nag-branch out, gano'n. Kaso manonood mga 10. Kasi halimbawa, kasabay ng dinosaurs ang reptiles, Triassic period. Pero bakit may reptiles pa rin ngayon at wala ng dinosaur, di ba? Kasi at some point, naputol. Yun na nga, yung anong explanation doon sa mga nabasa mo and pagre-research mo about dinosaurs? Ano Bakit ba may siyang reptiles kwento pa, ba't wala ng dinosaurs? Ano talaga, natural selection. Kung sino yung, for example, dumating sa point na yung conditions of living on Earth, hindi friendly, hindi good for giants. Kaya natanggal yung gano'n. But will there ever be a time na babalik sila? Hindi na siguro. Wala na talaga. Hindi na. Kasi parang ang nag-evolve na from them birds. Kumbaga, kung ito yung line nila, may nag-branch out na maliit, naging birds. Galing sa dinosaur ang birds? Galing sa Parang- dinosaur ang bird. Di ba Ba't dinosaurs? di sila magkamukha? May isang dinosaur na
nagngangalang Archaeopteryx that is capable of flight na, tas bird-like na siya, pero dinosaur siya pag tiningnan mo sa taxonomy. Kumbaga kasi 'di ba class? Malaki yan? Yung tinutukoy kingdom, mo na yan ganun. na pinanggalingan ng bird? Hindi, ganyan lang siya kaliit. Mayroon din maliliit na Oo. dinosaur. Tapos parang sa kanya na namatay, siya na yung last na dinosaur bago na, kasi from Archaeopteryx, doon na nagsimula yung mga bird, nag-branch out na, nagkaroon ng So, iba-ibang klaseng birds dapat- hanggang sa birds dapat natin Nikki, ang today. madate mo yung talagang kaya kang sabayan. Yan. Aminin mo. I mean, right? Yung kaya Well, yung date ko makipagkwentuhan naman sa'yo na, ngayon, kaya makipagkwentuhan sa'yo not just about dinosaurs but also about your toys. Parang ang hirap naman kung di nila kayang sabayan yung ka. dinidate ko naman ngayon, pinilit niyang manood ng documentary. Natapos naman niya. Natapos naman niya, and medyo antok-antok na siya. Oo. Ilan lang babae yung ganito kaganda tas geeky. Anong meron sa toys? Bakit you're so fond of it? Hindi kasi ako toys lang. Kumbaga, geek talaga ako. Geek Meron, toys. because meron din talaga mga toys lang. Mm-mm. Which is cool. Like, merong mga art toys. So yung kinokollect ganun. nyo, ito yung mga pwedeng magmahal someday? Merong mga ganun, pero ako, mas pinaprioritize ko yung basta fandom ko. Meaning, Yung gusto mo basta, lang talaga. yes, basta I am a fan of. Ganun. Pero So, meron hindi ko ka siya rin ng mga iniisip na. nag-a-appreciate over time. Yes. And meron din ng mga nagbibigay kasi sa akin. I'm very thankful. Ano yung Salamat sa inyo. pinakamahal na meron ka? 70? Sa statue of Batman na cyberpunk kasi set siya in the time of Jack the Ripper. So it's Batman versus Jack the Ripper. Oo. Can you imagine if Batman had been alive nung time na si Jack the Ripper ay pumapatay pa? Tas sinosolve niya yung crime. Ganon. So, comics is not for Kilala ko si kids, Batman okay? pero si Jack the Ripper. Research ko mamaya mga biha. Tanong ko mamaya Yung sa serial asawa ko for sure. killer, Asawa ko kasi London. very fan ni Batman eh. Pero hindi naman siya umabot sa toy collecting. Nag-start lang ako manood ng mga Avengers and Batman movies. Doon naging jowa ko siya. Like before, wala akong alam about it. Feeling ko yung sa toys naman, may kinalaman yung lolo ko. As in, kasi mahilig siya sa figurine. Yung lolo ko ay agnostic. Wala siyang religion kasi nga tumakas lang from China, ganun. Pero paglapag niya sa Pinas, tuwa talaga siya sa mga angel, Mama Mary. Yung uso before. Ganun ang bahay ko. Kasi never namin tinatanggal yon kasi parang alaala yun ni Angkong. Super dami. Ang dami naming mga kung anong angel. So sa kanya mo nakuha Ganun. tong addiction Oo, mo ako, in since collecting toys. geek pa ako, syempre kung magko-collect din ako ng mga figure na gusto ko, doon tayo sa mga, may kinalaman naman sa fandom ko. So, puro dinosaurs, Batman, Superman, ganun. Saka marami akong sword, steel swords. Meron akong blacksmith na in-order. Siniship ko siya, mahirap ilusot sa customs minsan. Pero, yun, after enough paperwork has been signed, I have 8 steel swords. Yung gusto talaga ng mga lalaki, ang gusto niya. So at least ngayon mas nakikilala natin si Nikki de Guzman outside of being the news anchor. Pero kung hindi ka news anchor, ano yung gusto mo talagang work? Hindi ko titingnan yung realidad ng buhay. Kung ano lang yung gusto kong gawin. Gusto yung kong gusto maging mo. museum curator. Kasi mahilig talaga ako sa history. Gusto ko yung mga museum. Mga ganun. Talaga ba? Ay, hindi na. Why not? Talaga Kasi ba? naman sa mga toys mo. Dahil for sure, in the long run, magmamahal na yung mga Gusto ko kasi yung history. More, kaya even sa mga fandoms kung gusto ko mga medieval fantasy. Kasi parang more than yung mga futuristic na itsura ng world. I always wonder about how the world worked noon. Ganon. From dinosaurs so to nanonood ka kings ng and queens. Bridgerton. Mga ganon, yeah. Victorian era naman yun. Mga ganon. Nahilig ako sa kung paano ba nabuhay yung mga tao noon. What Nung hindi life pa could have ganito kagulo been. ang buhay. Oo. Ganon. Sa pag-aaral mo ng mga yan, saan pinaka okay na era? Nung una, bet ko yung mga mga medieval na yan. Tapos the more books I read, the more ako na nagpapasalamat na nandito ako sa era na to. Because? Kasi grabe yung wala, zero sanitary, sila. Oo, talagang dumudumi sila kung saan. Umabot na siya sa ganong research Oo, at kasi level. Yes. Oo. Tapos, syempre, and more importantly, yung talaga, yung medicine. Kasi naniniwala sila sa mga linta, gano'n. Diba? Pag may lagnat ka, kakabita ka maraming linta, gano'n. O kasi wala pang gamot nun. Oo, kasi para daw lumabas yung init ng katawan mo, ha? Paglabas ng dugo. Basta sobrang, what the heck, ganun. Na maluloka ka na lang Oo, minsan. buti na lang din, Lord, dito ako ipinanganak sa ina na to. Oo. Kung hindi ka news anchor, curator ka for a museum,
Pero would you like to do that someday? One day, kapag humantong na ako sa punto ng buhay ko na wala na ako masyadong iniintinding kailangan mag-provide for. Responsibility. Oo, wala na masyadong responsibility. Maybe, gagawin ko yun. Anong gusto mo i-share dun sa mga katulad mo na at a very young age, natuto agad maging responsable sa buhay? Na most of the time, nane-neglect yung sarili nila. Sarili nilang goals, sarili nilang plans in Ako life. kasi ngayon lang din ako nag-start tumingin sa goals for myself. Parang very recently, like a year ago lang, dun ako nag-start na I'm always going to take care of my parents. Pero nag-isip na rin akong magtabi for myself. Siguro darating ka dun. So, you will probably start like me na parang I just wanna help, ganun. You only ever really have yourself lang. Sana you can look at the mirror and say na masaya ka naman. Ganun. Kahit marami kang ibang dinadala. Wala namang perpektong buhay. Pero pag tinitingnan ko kung nasaan ako, masaya ako and I have so many things to be thankful for pa rin. Merong isang beses na kinuha ako mag-speech sa graduation. And nahirapan ako kasi speech siya for grade 6 students. Sabi ko, ay, mabata. Ganun. So, ang ginawa ko na lang, sabi ko, paano ko ba pasisimplehin ang buhay? Kumbaga, isang life advice lang para sa isang grade 6 na if I could simplify everything into Na mas one maiintindihan advice, nila kasi mga na bata simple pa to lang. eh. Kinuha ko yung sa Cinderella. Sabi niya, have courage and be kind. Dadagdagan ko lang siya ng be thankful. Yung have courage kasi, that's for yourself. Maging matapang ka sa mga bagay na pinaglalaban mo. Maging matapang ka to take the next step kahit hindi mo alam kung anong naghihintay sa'yo. But yung be good naman, di ba? Have courage and be kind. Be kind is for the world. Yeah. Di ba? Kasi kung yun nga, again, sinabi ko kanina, hindi naman tayo lahat mabibigyan ng power to change the world, to save the world. Pero sa maliit mong mundo, you can always be a better person. You can always be kind. Oo. Kasi parang the world can never have too much kindness in it. It's always going to need more. And then yung sa dulo, be thankful. Pag ang mindset mo is always thankful, bihirang-bihira mo makikita, mararamdaman na malungkot ka. Regardless of what happens, there are always still things to be thankful for. Grabe. Yun. Lalim na tao, no? Sa gandang yan. Nasa iyo na ang lahat. Pero ito, last question na lang. Kasi nga, lahat gandang-ganda sa'yo. So, Meron ka bang ayaw sa physical features mo na sana ganito eh? So, lahat meron nga kasi akong ano gusto dito, yan. Oh. meron akong balat. Di Meron ko ka alam bang kung nakikita. imperfections? Di ko alam kung nakikita nyo eh. Pero meron akong balat dito na ayaw ipatanggal ng lolo ko. Kabilin-bilinan niya yun. Inaano ko lang, siguro may concealer, ganyan. It's like, ganyan siya. Tapos color green. Yeah, medyo nakita. Yeah. Oh, yeah. Na, Mukha na siyang parang contour pasa. lang, diba? Parang Yes, pasa. para siyang pasa. Yes. Tapos, nung bata ako, yeah, people would look at me weird kasi parang, hala, anong nangyari? Nabugbog ba siya o ano? So, hanggang sa natuto kong hindi siya pansinin. Pero yung angkong ko kasi, lagi niya sinasabi, wag mo tanggal yan. Swerte yan, swerte. Ganon. Sabi sa'yo, swerte ka. Ganon. Inabot ka pa ni Angkong na nasa TV ka na. Naririnig niya ako. Kasi hindi nun siya masyado nakakita time na eh. yun? Pag umuwi ako, sinasabi, nakikita ko yung dad ko na, pa, si Nikki nasa TV apo mo, ganon. Sabi, oo, rinig ko, ganon siya. At totoo naman siya. Sinuwerte ka talaga ng husto. And can I just say, like, everything that you have now, deserve mo talaga. Because you have a pure Thank heart. you. Si Lord talaga magaling kung kanino ibibigay yung blessings, no? Misconception na gusto mong alisin na ng mga tao sa utak nila about you. To the people who think na, yun nga ako, pasosyal, ganon. Oo. And di talaga ako mataray. Ano pa ba? Di ko rin kasi, I very seldom put any effort thinking about what other others are people. thinking. Oo, kaya hindi That's ko nice. masagot. That's Kasi parang hindi ko rin alam ano bang misconceptions niyo about me. Kasi hindi ko rin iniisip. Ano bang iniisip ng tao about me? Bakit? Kasi other people, Iniisip nila matindi yun, sila. no? Oo, I ay do hindi na think nga sila that nabuhay. daw. Yung iba hindi na nabubuhay ng masaya dahil ang iniisip na lang, isasabihin ng iba. Sige, bigla ako naisip. Iniisip ko rin yan kapag mga politics. Okay. Yun. So parang ayokong masabihan that I am on the wrong side of politics. Ayoko rin masabihan ako ng bias na bias kasi my job will not allow me to be openly biased. Yeah. 'Di ba? Kahit pa we all have our biases, kahit pa the truth is often biased. Yeah. Yun nga, hindi naman talaga pa rin tayo at the end of the day pwedeng maging fully Correct, publicly correct, biased. correct, So yun, correct. siguro yun lang yung iniisip ko. Pero kung bakit ako wala masyadong pakialam sa sasabihin nila. kasi I like myself eh. Oh,
Bata pa lang ako, I ganda. like myself na. Not because of how I look. Kasi parang, again, mukha lang akong ligaw na Chinese na bata noon. Pero wala lang, I like what I like. Oh, you Parang like ganun. yourself. And I there's like- nothing wrong with liking yourself. I like being alone with myself because I like myself. I like eating alone, watching alone. Parang never ko tinignan yung sarili ko na, ay, mas maganda sa akin. Sige, never nangyari Na yun. parang, pag tinignan mo yung sarili mo sa salamin, I like myself. Okay ka, girl. Lagi ako nakaka-appreciate ng ganda ng iba, but never ako nagko-compare. Oo. Ay, ang dami namin na pagchikahan, pero parang feeling ko hindi, parang more than an hour na kami nagchichikahan. Ang dami ko nalaman about you and I hope to guest you again very soon. Ngayon lang nagstay si Jeff sa lahat ng guest ko na nandyan pa rin siya. Kasi usually, itong si Jeff, no, wala na siya. After 10 minutes pa lang. Di ba, Jace? Ngayon, nandito na siya. Magpapa-selfie daw sila sa'yo mamaya. Ano gusto mo sabihin sa lahat ng sumusuporta sa'yo? Na nagpapa-trend sa'yo every single day? Maraming salamat for watching the news. And I'd also like to take itong opportunity na to na ibida yung team natin. Ako lang yung humaharap sa inyo. Pero ang daming tao sa control. Amen. So parang sa mga natutuwa sa panonood ng Frontline Express, yun dyan kumukuha ng balita. May Sa- writers, Yes, may writers, may producers. directors Yeah, natin, kompleto oo. yan. Isang buong team kami. So, yun, thankful ako and I'd like to think na pag humahanga kayo sa akin, kasama yung team at yung show, That's gano'n, na nice. bit-bit. Nakakatuwa tong batang to. No? Batang to! Titang-tita Bata. talaga ako. I wish you very well. Oo, You a-attend too. ako sa future wedding mo. As- Dahil sigurado ako mangyayari. Kung kailan man, di ko lang Ninang. sure. Sana ba? Oo, sige. Sige, ikaw ang pangalawang magiging inaanak ko kasi isa pa lang inoohan ko eh. Oo. But anyway, thank you, Nikki, for sharing your story. And thank Kilala you na kita, mas for- nakilala pa kita ngayon. At gusto ko makita rin ng tao kung ano yung nakikita ko sa'yo. More than just a pretty face talaga. Salamat, Techa. Diba? Bukod sa Thank you for this, wisdom, bukod sa opportunity wisdom, din. sa totoo lang, yung heart mo mas nakita ko ngayon for your Salamat. family and for the people around you. So thank you so much for sharing your story. Thank you. Once again, straight from the heart, Nikki De Guzman.